God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! I'm lifting up your name. There's freedom in the atmosphere. Come on, declare. Oh, I feel like dancing. I feel like praising you. 'Cause I know, yes, I know, this is my breakthrough. I'm gonna see you move. This is my breakthrough. This is my breakthrough. 'Cause I'm gonna praise you. I'm gonna break through. Cross over the line, leave it all behind. 'Cause nothing's gonna keep me here. Oh, until I see a change, I'm lifting up your name. There's freedom in the atmosphere. And oh, I feel like dancing. I feel like praising you. 'Cause I know, yes, I know, this is my breakthrough. I'm gonna see you move. Come on, declare. Breakthrough. So I'm gonna praise you. I'm gonna break through. So we say, this is my breakthrough. This is my breakthrough. And I'm gonna praise you. I'm gonna break through. I feel like dancing. I keep on singing. I keep on praising you. I keep on dancing. I keep on praising. I keep on breaking through. I keep on dancing. I keep on singing. I keep on praising you. I keep on dancing. I keep on singing. I keep on breaking through. I keep on dancing. I keep on singing, I keep on praising you. I keep on dancing, I keep on dancing, I keep on singing, I keep on breaking through. And oh, I feel like dancing, I feel like praising you. 'Cause I know and I know, Lord, this is my breakthrough. I'm gonna see you. See you move. This is my breakthrough. This is my breakthrough. So I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. This is my breakthrough. This is my breakthrough. This is my
individual, as a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So I just want to share Legacy of Victory Part 2. No? Yung pong ipamamana natin, hindi madali ang buhay, pero pwede kang mabuhay ng madali. Maaring dumadanas tayo ng buhay na mahirap, pero ang damdamin mo mahirap, ang isipan mo mahirap, para tayong walang Diyos noon. No? Ang importante po ay meron tayong pinagdadaan ng mahirap, pero ang buhay mo hindi mahirap. May pinagdadaanan kang mahirap, pero ang damdamin mo hindi mahirap. May pinagdadaanan kang mahirap, pero ang isipan mo hindi mahirap. Because you know that God is in control. So, kaya gusto ko kayong tulungan para sa bawat isa sa atin na magsisimula, para sa bawat isa sa atin na nagpapatuloy, ay siguradong makakarating sa pupuntahan. Kasi hindi ho lahat na nagsimula at lahat ng gumagawa sa ngayon makakatapos. So ang importante po sa buhay natin, hindi kung papaano mo sinimulan, hindi kung papaano mo ginagawa, ang pinakamahalaga sa lahat, papaano mo ito tatapusin. At yun po yung ipamamana natin sa mga susunod na saling lahi natin. So yung po yung papaano ka mabubuhay sa mahirap na sitwasyon. Kasi maraming mga tao na dadaya na akala pag Christian, madali ang buhay. Mali po yun. Ang buhay ay mahirap pero mayroon kang katuwang. So hindi po tayo nag-iisa. We cannot win in life without God. So always remember that God is with us. He will never leave us nor forsake us. We cannot experience victory unless we understand how to fight. How to fight. So, yun po yung dapat na malinaw sa atin. Yes, may mga bagay sa buhay natin na ang pagsunod sa Panginoon hindi madali. At ang pamumuhay sa kasalanan hindi rin madali. Parang ang tahimik natin. Sabihin mo sa katabi mo, puro paghihirap. So, yan minsan ang nagiging problema, ang nararamdaman mo, ang nakikita mo, ang naiisip mo, puro paghihirap na lang kasi yun ang iyong sitwasyon. Pero hindi natin naiintindihan that life with God is a process of constant development and it is not easy. It is not easy life, but a life with suffering. So, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madaling buhay, pero ito yung buhay ng pagsunod sa Panginoon, pinipilit mo, tinitiis mo, ginagawa mo, niraranas mo, niyayakap mo, kahit mahirap, basta masunod mo si Lord. So, ito yung kailangan nating matutunan, no, sa buhay. And I just want to read Romans chapter 8, verse 18. No, Romans chapter 8, verse 18. The Apostle Paul said to his audience, the Roman Empire, or the Roman Christians, sabi niya ganito, I consider that our present offerings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, do not be deceived. Hindi porke Kristiyano ka, bed of roses lahat. Because being a Christian is not easy. It is a relationship. And every relationship, it requires commitment. Maraming mga tao, hindi nila alam na ang pagiging Kristiyano ay relasyon. Kaya maraming mga Kristiyano na walang commitment pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, I consider that our present sufferings. Sabihin mo sa katabi mo, present suffering.
So, yung suffering pala, hindi siya pwedeng i-avoid. Hindi pwedeng itanggalin ang suffering. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng tanggalin ang suffering. Kasi ang suffering, kasama yan ng mga bagay na nararanasan natin sa buhay. Halimbawa, ang isang lalaki na in love sa isang babae, naging magsyuta ba sila? Mag-girlfriend, mag-boyfriend. So, yan yung karaniwan. No? Sometimes, hindi nga boyfriend at girlfriend. Walang label. Parang sila, pero hindi. Walang commitment. So, pagka walang commitment, ibig sabihin yan, walang love. Pag walang commitment, ayaw mo ng suffering. Ganon din sa pagiging Kristiyano natin, mga kasama. Importante na nauunawaan natin that being a Christian, it is our relationship with God. Yun po yung ibinabalik sa atin ng Panginoon. Kaya, mahalaga talaga na ikinukonsider natin to. Sabihin mo sa katabi mo, i-consider mo yan. So that your present suffering, so it is your now moment. It is your present. Sabihin mo sa katabi mo, may pinaghihirapan ka ba ngayon? Tanungin mo yung katabi mo, naghihirap ka ba? Anong sagot? Sabi niya, huwag kang magulo. Ikaw din naman eh. Walang tao na hindi nakakaranas ng paghihirap. Pero hindi lahat ng taong nakaranas ng paghihirap, nagtagumpay sa paghihirap. So, gusto kong maunawaan nating mabuti ito. Na sabi diyan, na ang present suffering pala natin, lilipas yan. If you know how to cope up, if you know how to deal it, lahat ng suffering lilipas. Kaya nga daw po pagka nasa relationship, meron pong mga ring na binibigay. Number 1 ring, engagement ring. Pag tayong dalawa na ha, may engagement ring. Sino dito may mga engagement ring na? Mga lalaki, mag-ready na kayo niyan. Kung naghahanda ka mag-asawa, mga lalaking single, maganda ka ng engagement ring. Kasi susunod, hindi po madali yun. No, hindi madali siya. May mga suffering din po dyan. So, ang sunod pong ibibigay dyan, yung pong next level nila, wedding ring. Pagka kasal na sila, papalitan yung ring ng engagement ring o kaya madadagdagan ng engagement ring yung mga babae at saka sunod, wedding ring. Alam niyo po ba ang pinakamatinding hindi isinusuot na ring yung suffering? After the wedding is suffering. Wedding, married life is not enjoyable if you don't understand it. Kaya maraming mga tao, akala nila emosyon ito, pag nainis, ayawan na. Kalas-kalas na. Hindi nila alam na merong nakatago sa suffering. You need to understand what suffering is. Ang sabi dito sa verse, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So do not avoid suffering in your life because there is glory, potential glory that will reveal. Sino excited na meron ka ngayong suffering? May magre-reveal ng glory. Pero you need to be wise. Hindi lahat na naghihirap, merong kalwalhatian sa dulo. You need to do it with wisdom. Kaya mahalaga talaga na nauunawaan natin, naiintindihan natin ang mga bagay na ito. In life, there are privileges. Sabihin mo sa katabi mo, privilege. So what is privilege? Privilege is enjoyable, desirable thing in life. So, lahat ng mga privileges na nakikita nating maganda, na gusto nating maranasan sa buhay, tandaan ninyo, nakaka-enjoy yan. Nakaka-bigay yan ng desire. Sabihin mo sa katabi mo, enjoyable at saka desirable. No? Totoo ba na pag ikaw ay kabataan, pag may nag-aaral, gusto mo rin mag-aral?
Tama po ba? So, hindi ho lahat ng nag-aral nakatapos sa pag-aaral. So, gusto lang nila yung privilege na pumapasok araw-araw. Gusto lang nilang privilege na mayroong baon, may bagong notebook. Hello? Hindi ho ganun ang pagiging estudyante. Yes, privilege na ikaw ay nag-aaral. Privilege na ikaw may baon araw-araw. Privilege na ikaw ay pumapasok na naka-uniform. It is a desirable thing. Nagiget niyo po ba mga kasama? But those privileges in life, may mga responsibility yan. Sabi mo sa katabi mo, responsibility. So kung ikaw ay nag-aaral, ang responsibility mo, pumasok ng nag-aral. Hindi kasi lahat ng pumasok, nag-aral. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nagbulak-bulang. So, hindi lang po yan sa pag-aaral. Ganon din po sa pagtatrabaho. Pagka-graduate mo, parang ang sarap pumasok sa company. Naka-uniform, may ID, nagbibiyahe ka, pumupunta ka sa mga malalaking building. Hindi mo alam ang responsibility. Hello? Papasok araw-araw, gigising ka ng maaga, papasok ka, magbibiyahe ka, tapos magtatrabaho ka ng 8 oras, babiyahe ka na naman, uuwi ka ng gabi, kinabukasan, gigising ka uli, tapasok na naman, hindi mo alam ang responsibility. Pag hindi mo yan nakikita, yung privilege na to, sasabihin mo, ayaw ko na. Hello? Ganon din sa pag-aasawa. Lahat ng bagay sa buhay may responsibilidad. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya dapat, ang makikita natin, makakasama natin sa buhay, responsible. Accountable. Bakit? Hindi lahat ng tao responsible, accountable. Pagka nakaranas ng kahirapan, ayawan na. Kasi akala niya ang buhay, easy life. No, you cannot win unless you fight. You cannot win if you surrender. Kaya pakitingnan mo yung katabi mo, mukhang sukuin ba yan? O mukhang palaban? Sino dito yung excited ka na magtatagumpay ka sa buhay mo? So you need to be responsible because walang pwedeng maging responsable sa'yo kundi ikaw lang. Hindi mo pwedeng isisi sa nanay at tatay mo, sa mga taong nakapalibot sa iyo, kay pastor, kay leader sa church, o maging sa presidente, kung ano nangyari sa buhay mo. So you need to be responsible. So what is responsibility? It's a duty to maintain a good status. Hindi mahirap ang mag-asawa. Imaginein mo, pag magugutom ako, nagugutom din siya. Kung ako ay kakain, iisipin ko rin siyang kakain din siya. What a great responsibility! Pero masarap. Merong dulong mararating. Sino dito yung excited ka? Yung mga babae, akala nila, masarap ang in love. Hindi po. Pag ikaw nagkaasawa, yung asawa mo, ganun din. At ang pinakamatindi sa mga babae, hindi madali ang maging nanay. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang umiri lang. Hindi lahat ng umiri lang nanay. Nagiget ninyo? Ang pagiging nanay, tuturuan mo ang iyong anak. Ang pagiging tatay, tuturuan mo ang magiging iyong anak. Responsibility. Pag ang nanay ayawin, pag ang tatay ayawin, ang anak iyakin. Ayaw ko na. Bakit? Kanino ba magmamanay ako kundi sa'yo? Responsibility. Accountability is the key to improvement.
development, and success. So kaya, hindi maraming nagtatagumpay kasi they are not responsible. Madali ang manisi. Madali ang mag-excuse. Madali ang mag-complain. Pero yung mga responsible na tao, pinakamatindi yan. Sabihin mo sa katabi mo, suffering. So kapag may mga privileges, may responsibility, meron tayong suffering. Kagaya ng Christian life, hindi pwedeng nag-church ka para sa blessing. Hindi ka pwedeng nag-church lang para sa magandang bagay na nangyayari sa'yo. Mag-expect ka rin ng suffering. Because if there is no suffering, there is no glory. Suffering is glory in disguise. But you know how to deal it. Sabi mo sa katabi mo, suffering. Kaya excited ako sa mga suffering. Yung mga kahirapan, ikaw ang katapat. Huwag mong ipapasa. Huwag kang maninisi. Buhatin mo, pasanin mo ang mga bagay na yan sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, suffering. We must not avoid suffering because it has a big part for your success. Sabi mo sa katabi mo, big part in success. So kaya, maraming mga tao, hindi po sila nagtatagumpay, wala pong magandang nangyari sa buhay nila kasi hindi nila alam paano harapin ang paghihirap. So mahalaga, marunong kang humarap ng paghihirap. At gusto ko rin kayong lagyan ng babala. Hindi lahat ng pinaghihirapan mo may magandang dulo. Pwedeng naghihirap ka ngayon pero ayaw ng Diyos niyan. Hello? Parang ang tahimik nyo. Pwedeng naghihirap ka pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Pero merong paghihirap na yun ang gusto ng Diyos. So don't just be settled doon sa easy life. Pero you need to be wise. Hindi lahat ng pinaghihirapan mo, yan ang gusto ng Diyos. Baka yan lang ang pinili mo at ginusto mo. Kasi hindi ka sumusunod doon sa gusto ng Diyos. Yes, mahirap yung gusto ng Diyos. Yung paraan ng Diyos, mahirap yan. Hindi tayo sanay. Pero kung yan ang gusto ng Diyos, meron niyang glory. Sino dito yung masaya? Naiintindihan mo yan? Sabihin mo sa katabi mo, legacy of success. So, ito yung ingredients ng success, suffering. The most important ingredients for success is suffering. So do not avoid suffering. Suffering is your ladder for your success. Suffering is your door for your own next opportunity. So kaya lang, dapat maunawaan nyo. Number one thing that we need to understand, how to cope up suffering, you need to experience it. Do not avoid it. Experience it. Kasi hindi mo ma-appreciate ang masarap pag hindi mo pinaghirapan. Hindi mo pwedeng ipasa yung masarap na yan kung hindi mo pinaghirapan. Kasi lahat ng hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinahalagahan. Pero pag pinaghirapan mo to, magiging mahalaga to sa'yo. So you need to experience that. Do not avoid suffering. Experience that with smile. Hindi lahat na naghihirap ngumingiti. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang pinasimangot ng kahirapan, ha? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang pinatanda ng maaga ng kahirapan. Experience that. At ang pinakamalupit sa lahat, mga kasama, pinakamalungkot sa lahat, matagal ka nang naghihirap, wala pa ring sarap. Sabihin mo sa katabi mo, may katapusan ng hirap, pero huwag mong patagalin ang paghihirap. Amen. Kasi, kapag ka ikaw ay naghihirap na kasama mo ang Diyos, sandali lang yan. At pwede kang ngumiti dyan.
Sabi nga we can go to the water na hindi tayo nalulunod. Dumaan man sa tubig, pero di malulunod. Dumaan man sa apoy, di masusunog. Why? Because God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, kapag kasama ang Diyos, yan ang pinakamasarap na experience. Sino dito ang kailangan mong maranasan ng mga bagay na ito? With a smile, with joy, with thanksgiving in your heart. Because you know that God is in control. Like for example, si Daniel, hindi madali ang kanyang suffering. Imagine mo si Daniel, because of his obedience to God, because of his passion to love God, more than anything else, more than his life, si Daniel, inilagay siya sa lion's den. Tinreat siya as criminal. Tinreat siya na less among the people doon sa lugar na yon. But Daniel, he don't avoid those things in his life, kundi in-experience niya. Are you excited for a great, wonderful experience of suffering? Imagine mo, nilagay siya sa lion's den, pagkatapos yung experience niya, yung leon ni hindi siya dinilaan. Alam ba ninyo na ang dila ng leon, parang may mga blade sa dulo yan na pag dinilaan ka, malalalim na sugat agad ang mararanasan ng balat ng isang tao. Si Daniel, wala man lang galos. Why? Nag-reveal ng glory ang kanyang suffering. Kung inavoid ni Daniel yon, nag-worship na lang siya, hindi niya ma-experience ang glory. So sabi ng verse in 1 Peter chapter 4 verse 12 ERV version, my friends, don't be surprised at the painful things that you are now suffering, which are testing your faith. Don't think that something strange is happening to you. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtaka. Pag dumaranas ka ng painful things of suffering in your life. Lalo na kapag sumusunod ka sa Panginoon. Ang pinakamahirap sa lahat, yung Christian ka na hindi ka todo sumusunod sa Panginoon, walang nangyayari sa life mo at wala rin namang matinding suffering. Ibig sabihin yan, nagko-compromise ka. So kaya, mahalaga na naiintindihan natin ito. Sabihin mo sa katabi mo, don't be surprised. So ibig sabihin, anticipated mo na siya. Sa pagsunod mo sa Panginoon, pag may dumating na suffering, eto na siya, eto na siya. It means to say you are on the right track. It means to say that you are a real child of God. So don't be surprised. Hindi yung pagka merong suffering, Panginoon, bakit naman po ganito ang buhay? Naglilingkod naman po ako sa inyo. Tapat naman po. Yung pong parang mga dialogue na magbabackslide. Yung ang lakas pang mag-question kay Lord, di naman faithful. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, buti na lang. Sino dito yung excited ka ma-experience mo yung mga painful things in life, mga suffering because you obey the Lord? Ang hirap pong ma-experience yung mga sufferings and painful things in life if you disobey the Lord. So tandaan nyo mabuti ang mga bagay na ito, mga kasama. And then, second thing, how we cope up in suffering, you need to endure suffering. Sabihin mo sa katabi mo, endure suffering. So dear friends, sabi sa NIV version, dear friends, do not be surprised at very ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. You need to endure it. Sabihin mo sa katabi mo, testing of faith. So, ibig sabihin, you are on the right track. You are doing good things for God's glory. May mga sufferings yan. I-endure mo siya. Ibig sabihin, tiisin mo. Pakisabi sa katabi, tiisin mo. Sino dito yung masayang-masaya? Magtitiis ka. I-endure mo siya talaga. Lord, I love this. I like this. Bakit?
Pagkatapos nito, may glory ka sa life ko. So, ito yung bagay na hindi alam ng marami. Akala kasi nila, pagka nag-church ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, maganda na lahat ang nangyayari sa buhay mo. No! That is deception. Deception yan. Kaya dapat, pag meron kang paghihirap na dinadaan, number one, i-evaluate mo. Bakit ako naghihirap? Naghihirap ba ako kasi gumawa ako ng tama, pinili ko ang Diyos? O kaya ako naghihirap kasi gumawa ako ng mali? You need to evaluate yourself. Do not blame God. Hello? Dati pinipigilan ka ng nanay mo, sabi niya, wag yan. Sino may mga asawa? Taas ang kamay. Yung nagpapasalamat sa asawa niya. Yung masayang-masayang siya ang asawa niya. Parang wala na. Sino yung masayang-masaya sa asawa mo? Yan. Masarap masaya tayo. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, pinipigil ka dati. Buti na lang nagbago asawa mo. Sino masaya? Naiintindihan natin ito. You need to endure that. No, kaya pagising mo sa umaga, bago ka matulog sa gabi, naku, napakaganda talaga ng asawa ko. Napaka-pogi talaga ng asawa ko. I-endure mo yan. Kasi magre-reveal ng glory yan. So, third thing that we need to do is to participate. Sabihin mo sa katabi mo, participate. But rejoice in as much as you participate in sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Grabe, powerful ito. But rejoice in as much. So, ibig sabihin, pag may mga sufferings, nagre-rejoice ka. Pag wala kang makain, nagre-rejoice ka. Pag pasaway ang anak, nagre-rejoice. Pag walang pera, nagre-rejoice. Lalo na pag sumusunod ka sa Panginoon, simula lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, simula lang yan, pero huwag ka susuko. Sino dito ang excited, di ka susuko? Yung iba kasi, bakit kung kailan sumunod kami sa Panginoon, lalo kami naghirap? Saan mo natutunan yan? Matagal ka nang mahirap, hindi mo lang maramdaman. Pero ngayon, sandali ka lang maghirap basta sumunod ka sa Panginoon. Because there is a glory in suffering. Sabihin mo sa katabi mo, suffering. But you need to understand these things. Fourth thing that we need to do is to embrace. Sabihin mo sa katabi mo, embrace the suffering. Do not avoid it, experience it, participate, no? At saka i-endure mo ito, and then last, i-embrace mo siya. Romans chapter 8 verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in pains of childbirth right up to the present time. So imagine mo, sabi niya, the whole creation has been groaning. Dumadaing, umiiyak sila sa sobrang paghihirap. But you need to embrace those things. Sabihin mo sa katabi mo, embrace it. Hindi porke Christian ka, hindi ka na madadamay sa problema ng Pilipinas. You need to embrace that. Because it is very important for us to embrace the suffering. Sino po yung may natututunan? So gusto kong maunawaan itong mabuti hanggat hindi mo siya ini-embrace, hanggat hindi mo siya ini-endure, hanggat hindi ka nagpa-participate, hanggat hindi ka mo ini-experience sa mga bagay na to, walang glory ni Lord. Walang glory ni Lord. So you need to embrace suffering. Like for example, this is suffering. You must experience this. You must endure suffering. You need to participate. Huwag mong i-isolate ang sarili mo. Participate. Sabi mo, participate. Huwag yung sa masarap ka lang kasama, sa hirap ay hindi na.
And most especially, you need to embrace suffering. Embrace suffering. Embrace suffering. Because if you embrace suffering with great love and sacrifice, tandaan natin mabuti, dapat maunawaan natin ito, that if you don't embrace suffering, it will not be a sacrifice. Suffering will be sacrifice if you embrace it with love. Embrace it with love. Kahit saan ka pumunta, niyakap-yakap mo ang suffering. And it will turn into sacrifice. Do it with love. Do it with hope. Do it with promise. Because if you don't embrace suffering, there is no glory in your life. So kapag ikaw ay nag-aaral, embrace suffering. Gagawa ka ng assignment, gagawa ka ng book reading, papasok ka, at gagawa ka ng mga requirements. Embrace suffering. If you don't embrace suffering, hindi ka gagraduate. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang maraming sinuko ang paghihirap. Embrace suffering. Yung pakikipagrelasyon. Embrace suffering. Akala ba ninyo, madali ang mag-aral? Hindi madali ang mag-aral. May suffering ang pag-aaral. Hindi rin naman madali ang magnegosyo. May suffering ang pagninegosyo. Mamumuhunan ka. Mag-iisip ka. Sabihin mo sa katabi mo, baka nangangarap ka magnegosyo, pero ayaw mong embrace ang suffering. Baka ang gusto mo lang kita, never na mangyari yan. You learn how to embrace suffering. Iaagaw mo talaga lahat ng iyong mga privileges. Embrace it. Do not avoid suffering. Experience it. Endure it. That is suffering. Part of your life. Part of your victory. Part of your success. Embrace it. Hindi lahat po ng mga taong dumana sa hardships, sa troubles, naka-experience ng success. Hindi rin mahirap lalo ang maging empleyado. Lalo na kapag traffic. Embrace it! I-endure mo yung traffic. I-endure mo rin kung empleyado ka, i-endure mo rin yung mga pasaway mong ka-office mate. I-endure mo rin dyan yung sometimes boss mong may toyo. At lalo tigit pag empleyado, i-endure mo rin dyan yung maliit na sweldo. Embrace it! Pag nag-asawa ka, patingin-tingin ka pa ngayon. Pag hindi mo alam yan, bibigay ka dyan. Pakisabi sa katabi, walang iwanan. Embrace that! Huwag mo lang tanggapin ang engagement ring. Huwag mo lang tanggapin ang wedding ring. Tanggapin mo rin yung suffering. At pag nag-anak kayo, hindi madaling magkaanak. Embrace the suffering. Kasi privilege sa magkaanak, privilege sa mag-asawa, privilege sa maging CEO, privilege sa maging negosyante, privilege sa pagiging empleyado, privilege sa pagiging estudyante, but you learn how to embrace suffering. Privilege sa pagiging Christian, but you need to embrace suffering. Hindi lang pang madali. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, you need to embrace suffering in your life. Wherever you go,
Kung may asawa ka, nagtatrabaho ka, nagcha-church ka, embrace the suffering. Hindi mo pwedeng pamilian sila lahat. Unahin mo si Lord, magiging maayos lahat yan. At alam nyo, kaya merong Romans chapter 8, verse 28. If you learn how to embrace suffering, and we know that in all things, God works together for the good to those who love Him, who have been called according to His purpose. So yung pangit na sitwasyon mo, kung hindi mo yan i-embrace, hindi po yan magre-reveal ng glory. Kaya yung Romans 8:28, hindi yan minememorize ng mga taong hindi marunong mag-suffer. Embrace it. Kahit nahihirapan ka, huwag mo ibaba. Kahit napapagod ka, huwag mo ibaba. Embrace it. Embrace the suffering. Because we know that in all things, not just in good things, even in bad things, because kasama yan sa all, God works for the good of those who love Him. So kaya, kahit estudyante ka, kahit nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, magpapamilya ka, embrace the suffering. Because we know that in all things, God works together for the good to those who love Him, who have been called according to His purpose. You need to embrace suffering. Pakisabi sa katabi, embrace it. Huwag mo lang siyang dadanasin. Huwag mo lang siyang i-endure. Huwag ka lang magpa-participate. Embrace it as if it is your own. Walang ibang yayakap sa responsibilidad na yan, kundi ikaw. Because we know that this suffering, I just want to read this verse to you. That this suffering, in Romans chapter 8, verse 18, sa TPT version. Romans 8:18, TPT version says, I am convinced, sabihin mo sa katabi mo, I am convinced to. I am convinced that any suffering we endure, we experience, we participate, we embrace, is less than nothing compared to the magnitude of glory that is about to be unveiled with us. Kung bibitawan mo yan, walang glory. Kung bibitawan mo yan, hindi gagawa si Lord ng good. So you need to embrace that. Sabihin mo sa katabi mo, embrace suffering. Embrace suffering. Because it will turn into sacrifice. From suffering to sacrifice, you must embrace it with love. Everything that is great, everything that is beautiful, done by sacrifice. At tingnan ninyo yung verse 27, Romans chapter 8, verse 27 says, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So, kapag ini-embrace natin yung suffering, the Holy Spirit is interceding. The Holy Spirit is working. Kapag hindi ka bibitaw, pakisabi sa katabi, tanggalin mo na ang gusto mong bumitaw. Tanggalin mo na sa bokabularyo mo yan. Wag mo nang kakantahin. Kahit na anong hirap ang pinagdadaanan mo, magtatagumpay ka. Just embrace it.
as if it is your own. Si Jesus kaya niya nangyari yung kanyang suffering, kaya naging sacrifice because He embraced the cross with love. He loves us so much. That's why, sabi ng verse 28, ito yung kasunod ng verse 28. Yung 27, kasunod ng 28. Sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So kaya mga kasama, hindi gagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga taong masukuin. Yung mga taong maayawin, may sitwasyon lang, ayaw na. Nagkaanak lang, nagkaasawa na, ayaw na. Lord, sa anak ko susunod sa iyo. Paanong gagawa ang Diyos sa ikabubuti mo kung hindi mo siya mahal? Sabihin mo sa katabi mo, excited ako. Sino ito excited? May matinding gagawin sa iyo, Lord. Embrace your suffering. Embrace your suffering. Because you know that this suffering will reveal the glory. And what is the glory that going to reveal? Sabihin mo sa katabi mo, i-reveal ni Lord. So this is the glory of God. So the glory of God is this. Verse 18, Romans chapter 8 verse 18. So sabi ng verse 18, tingnan niyo po yung verse 18. Balikan muna natin yung verse 18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. So the Lord will reveal His glory in our suffering. And what is God's promise? Look at verse 19. Verse 19 says, For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Grabe, the all creation, no? All creation is eagerly awaits. Gustong-gusto na ng sanlibutang ito ng lahat ng nilalang ng Panginoon na mahayag ang anak ng Diyos. So embrace your suffering and pass it as your legacy. Ang sabi pa ng TPT version, Romans chapter 8 verse 19, the entire universe is standing in tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. So the suffering that you are holding on right now, the suffering that you are embracing it right now, God will reveal His glory to your life. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, ang sitwasyon mo sa buhay. Kung may nagawa kang mali, na ngayon ay pinagdudusahan mo, I tell you, God can forgive you. God can turn your bad situation into good if you love Him. So today, this very day, it is your decision. At mas maganda na maghirap tayo, na gumagawa tayo ng tama, maghirap tayo, na sumusunod tayo sa Panginoon because God will reveal His glory into our life. Ang buong sandaigdigan, ang buong sangnilalang, naghihintay sa manifestation mo. And we know that in all things, God works together for the good of those who love Him. My dear brothers and sisters in Christ, piliin mo na simula ngayon na maghirap ka kasi sumusunod ka sa Panginoon. Dalawang bagay ang kausap ng Panginoon ngayon. Yung isang taong naghihirap ka kasi nagdesisyon ka ng mali, binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon. Huwag ka nang maghirap sa iyong nagawang pagkakamali. Pwede mo na siyang bitawan. Pwede mo na siyang bitawan. Kung yan ay dahilan sa paghihirap na ginawa ng Panginoon, na hindi gawa ng Panginoon, kundi gawa mo. Pero kung yan gawa ng Panginoon, kaya ka naghihirap kasi sumusunod ka sa Panginoon, kasi alam mo itong tama, yan ang wag na wag mong bibitawan. Yakapin mo yan. Kung papaano mo niyayakap ang mga responsibilidad mo, yakapin mo rin ang mga paghihirap mo na hindi mo pinapalit kay Lord. Unahin mo lagi si Lord, yan ang buhay na may blessing.
Huwag kang mabuhay sa konbenyente. Huwag kang mabuhay sa komportable. Mabuhay ka sa paghihirap na sumusunod sa Panginoon. Kasi magre-reveal si Lord ng kanyang glory. I don't know your situation right now, but God is telling you something. Embrace your suffering. God is in control. And I tell you, if you embrace your suffering, God will reveal His glory to you. So it is your choice. It is your decision right now. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo sa buhay, pero binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Kung ikaw ang tao na naghihirap ngayon kasi may nagawa kang mali, God can change your situation if you love Him. At kung ikaw man ngayon ay naghihirap dahil sa sumusunod ka sa Panginoon, tandaan mo, merong mga bagay na pangako ang Diyos sa'yo. Kapag kasama ka niya, merong divine acceleration. May divine speed. Naintindihan mo ngayon to. Embrace it with love. Embrace it with joy. And be thankful to God. Huwag kang yayakap sa sakripisyo na ikaw ay magiging bitter. Huwag mo yayakapin ang iyong suffering na ikaw ay bitter. Dapat yayakapin mo ang suffering mo na ikaw ay joyful. Maraming mga tao na yayakap ang suffering, hardships, troubles. Walang nangyayaring maganda sa loob nila kasi niyakap nila ng mali. Pero ngayon, sa mga sandaling ito, yakapin mo siya ng tama. Kasi alam natin may gagawin ng Panginoon sa atin. Huwag mong ihuli ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo siya. Napakatindi ng mga pangako ng Panginoon sa iyo. Embrace it with suffering. Hindi nagpapabiro ang Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. If you want to go out on that bad situation, sa sitwasyong hindi mo gusto ngayon, just love the Lord. Embrace your suffering. Huwag na huwag mong bibitawan ang iyong relasyon sa Diyos. Anumang privileges mo sa buhay na may responsibility, huwag na huwag mong bibitawan ang relasyon mo sa Diyos. Huwag kang magiging taksil. Huwag kang magiging pabaya. Kasi darating ang panahon, may reward mula kay Lord. Magre-reveal ang kanyang glory. So I just want every one of us for you to experience your victory, your success, and pass it to your generation. This is the legacy na wala kang dadaanan sa buhay na ihuhuli mo ang Diyos. Wala kang paghihirap sa buhay na ihuhuli mo ang Diyos. At walang anumang makapagpapasaya sa iyo kundi ang presensya ng Diyos. Kahit na anong daanan mo, basta ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Piliin niyo ang Diyos sa inyong buhay. Hindi kayo mapapahamak. So today, I don't know your suffering, but hold on like this. Yes, mahirap. Mabigat. Nakakapawis. Pero gusto kong mayakap ninyo ang inyong mga pinaghihirapan. Siguraduhin ninyong ginagawa ninyo ito dahil sa mahal ninyo ang Diyos. Embrace it. Embrace it. Huwag yung pagmamahal mo ay para lang sa sitwasyon mo, para lang sa sarili mo, para lang sa pamilya mo. Hindi tayo nabubuhay para doon. Lamang. You need to be responsible. You need to be accountable. Because God is doing something great in you. Marami pang gagawin si Lord sa'yo. I-reveal niya ang kanyang glory. Hindi ko alam kung ano yan. Pero may pangako siya. Kaya ang bawat isa sa atin, nandito sa reigning light, magliliwanag ka talaga. If you learn how to embrace your suffering. And today, in God's presence, the Almighty One, the Creator of heavens and earth, He is with us right now. He knows you. He cares for you. He is mindful of you. Sabi ng Psalms chapter 8, verse 5. No, Psalms chapter 8, verse 5 says, I like this verse.
it reminds me always, sabi ng verse na to, what is a man that you are mindful of him? And the son of man that you care for him. It is a very powerful verse. God cares for us. God cares for us. And you are in His mind. He loves you. He will never leave you nor forsake you. But learn to embrace your responsibility. In order for you to experience success, victories in your life, embrace responsibility. Hold it tight with a joyful heart, and with thanksgiving. So right now in God's presence, I want you to stand up and I will pray for you. Hindi ko alam kung anong pinaghihirapan mo. Maaaring gusto ng Panginoon yung pinaghihirapan mo yan. Kung hindi yan galing sa Diyos, bitawan mo. Kung yan galing sa Diyos, hold it tight. Embrace it tightly. I don't know your situation, but God is here. He wants to minister to you. It is not attending Sunday's celebration alone, but it is all about transforming our heart before the Lord. Si Lord talaga, si Yahweh talaga, nagmamahal sa'yo. And this glory, maaaring ito ay kaligtasan ng mahal mo sa buhay. Maaaring ito ay kasaganaan mo sa buhay. Magtatagumpay ka. I don't know your situation, but si Yahweh lamang ang tunay na hari na dapat nating paglingkuran. Huwag kang magwi-withdraw sa pagsunod mo sa Panginoon. Huwag mo siyang isa-set aside. So as we come to Him, as we worship right now, si Yahweh, siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon. Sa panahon ng kaguluhan, siya lang talaga. As we worship Him, suffering is very crucial, very important ingredient para sa success natin. So, experience natin siya, i-endure natin siya, mag-participate tayo sa Kanya, mag-embrace tayo sa. At lagi nating isipin, sacrifice is useless. Suffering is useless kung hindi ito magiging sacrifice. Ang suffering magiging sacrifice kapag ginawa natin ito na may pag-ibig. It is the matter of the heart. Ang sakripisyo ay mananatiling paghihirap at kahirapan kung walang pag-ibig. Kaya yung Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God works together for the good of those who love Him. So, ang church na ito, tinuturuan na tayong mahalin natin ang Panginoon. But habang minamahal natin ang Panginoon, ini-embrace natin yung ating responsibility. Maybe, the glory that revealed in our responsibility is your success. Healing of sicknesses. Restoration of your family. Hindi ko alam kung ano yan. Pero, ang mahalaga, may gagawin ng Diyos sa iyo ngayon. So, let's worship God right now. Turn your suffering into sacrifice. At kapag ka may sakripisyo, si Lord nag-glorify. So make your life, make your suffering a sacrifice right now. And as we worship God, from the bottom of your heart, thank you, Jesus. God will reveal His glory. God will reveal His glory. Worship Him.
From the bottom of your heart. Hindi siya nagbabago pero kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Kaya kanyang pagalingin. Kaya niyang tapusin ang paghihirap mo ngayon at bigyan ka ng kalwalhatian ng kanyang glory. Just worship Him. Walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon. Buhay ko'y alay sa'yo, Yahweh. Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Kagalingan, kalakasan, Salamat, kasaganaan, Panginoon. Buhay ko kapayapaan. ay sa'yo, Yahweh! Yahweh. Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggan pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon. Buhay ko'y alay sa'yo. The Word of God says, God inhabits the praises of His people. We cannot worship God without humility. We cannot worship God without recognizing His power. We are standing in the front of God right now. God is looking at your heart right now. And our response doon sa mga bagay na katangi-tanging dakilang Diyos, the only thing that we need to respond is love Him. Surrender our life to Him. Mahalin mo ang Panginoon. Ang pagtataas ng kamay ay simbolo ng pagsamba, pagkilala sa kadakilaan niya. Huwag mong ipagkait ang pag-awit. Huwag mong ipagkait ang pagtataas ng kamay. Because worshiping God is attracting His presence, attracting His power. God wants to bless you today. God wants to change your situation today. But the only thing that you need to do is not just to sit, it's not just to hear, but to love Him. To those who love Him, according to the Word. And you can love Him with honor. You can love Him with reverence. So as we raise up our hands, express your heart to God right now. Hindi dahil lang sa sinabi ko, kasi yun ang sinabi ng Diyos na tumubos sa atin. Yun ang sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Raise up our hands because we love Him. At naiintindihan mo yung ginagawa mo, naiintindihan mo yung kinakanta mo. Pinapapangyari mo ito sa buhay mo. Just raise up your hands. Nagpapapansin tayo sa Panginoon. Yahweh! Worship Him. I love you, Lord. I love you, Jesus. Sa suliran. Declare it. Declare. Sa aking pagtawag, ikaw ay nariyan. Hawak ang aking kamay. Ang iyong pag-ibig ay walang umpay. Sa kainan. Oh, yes, Lord. I love you, Jesus. Sa karangaman, ika'y gagalingan sa ingay ng mundo.
suliranin, ikaw ang sagutan sa aking pagtawag, ikaw ay nariyan. Hawak ang aking kamay, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sabay-sabay tayo! Yahweh, Diyos na di nagbabago. There is something happening in the spiritual realm. There is something happening inside of you, inside your heart. We are ready, Lord. We are ready, Lord. Jesus, we love you. We love you. Walang hanggan, pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Declare it. Declare it in your life. Declare it in your family. Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. We love you, Lord. We love you. Express yourself to God today. Yahweh, ang nagmamayari ng aking We love you, Lord. We love you, Lord. Walang hanggan, pupuri sa'yo. We are so excited, Lord. We are so excited. Walang ibang katulad mo. We're excited for the good, Lord. We're excited for the good. And even greater, Lord. Continue to raise up your hands and love the Lord more than anything else, more than your life, more than your situation, and begin to thank God. Wear a best smile in your face right now, because God is looking at your heart, looking at your face, looking at you right now. All things work together for the good of those who love Him. Love the Lord. Love the Lord. He knows you. He is mindful of you. He cares for you. Thank Him. Thank Him. Begin to thank God right now. Thank you, Jesus. Pasalamatan mo ang Panginoon, inilalagay sa puso mo. Ano may mga bagay na dapat mo ipagpasalamat, inilalagay ng Panginoon. Huwag kang tumahimik, just say it to God. Say it to God. Yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon, say it. Lord, thank you for the life and the strength, God. Thank you for the new day. Thank you sa privilege sa makapag-minister, oh God. Thank you, Lord, sa life ng mga tao na dinadala mo sa lugar na ito. Thank you, God, sa pamilya ko. Thank you sa aking asawa. Thank you sa aking anak, Lord. Lord, thank you sa hangin. Thank you sa buhay. Thank you, Lord, sa mga nararanasan namin, Lord. Thank you so much. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Lord, we are ready, Lord God, to receive your glory right now. To receive your glory. Just raise up your hands and get ready to receive His glory. The Word of God says, in Isaiah 22b, God said, I am the Lord and I will do it swiftly. God will show His glory into your life. God will show His glory into your life. Now. Just receive it right now. Lord, we receive your glory upon our life, upon our situation, upon our finances, upon our health. Father, because those sufferings, oh God, we turn it into sacrifice. Lord, nag-glorify ka sa mga sacrifices. And Lord, kapag ka po nag-glorify ka, Lord, isi-share mo ang glory mo sa amin. Lord, sa sino mang may karamdaman dito, Lord God, you are a miracle working God. Lord, pagagalingin mo po, Panginoon. Palalakasin mo po, Panginoon. Yung pong mga may taong karamdaman dito, Panginoon. Lord, yung mga may karamdaman, I pray for healing in the name of Jesus. Kung ikaw ang taong may karamdaman na diagnose ka, sinabi ng doktor ganito, sinabi ng doktor na ganyan, right now, kung anumang bahagi ng iyong katawan na may karamdaman, just ask God for body parts restoration. God will give you strength. Because God give you life, also God will give you strength. Lord, in the name of Jesus, I pray for healing in the name of Jesus. Lord, ma-recover namin yung strength in the name of Jesus.
Lord, sa mga tao pong nakalagay ang kanilang kamay sa mga may karamdaman nilang bahagi ng katawan, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng makapangyarihan dugo ni Jesus, sinabi mo, Panginoon, by your stripes we are healed. Father, thank you. Nire-receive namin ang healing in the name of Jesus. And today, God, we are praying, Lord, hindi lamang po yun, kundi yung kapayapaan sa bawat kaguluhan, Panginoon, kaguluhan ng isip, kaguluhan ng damdamin, kaguluhan ng pamilya, kaguluhan ng mahal sa buhay. Lord, we pray for peace in the name of Jesus. We pray for peace and reconciliation in the name of Jesus. We pray for peace, reconciliation, O Lord, and God, restoration of broken relationship in the name of Jesus. And Father, right now, we come to you. Sa sino man pong merong struggles, merong hardships, merong troubles, merong difficulties when it comes to finances, just raise up your hands. If you have problems, kung meron kang utang, may financial problem ka, financially broke ka, just raise up your hands. Lord, just use this situation, O God, for us to know you more, for us to trust you more. Lord, because you are given us, according to your word, you are giving us the ability, O God, to produce wealth. Lord, give us the ability, give us the wisdom, give us the power, God, to produce wealth. So, Father, we pray for financial breakthrough in the name of Jesus. Lord, wala na pong mangungutang na iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Lord, sa mga may utang, Lord, makakabayad sila ng utang. At Lord, hindi na po sila mangungutang. At buhat ngayon, Lord, hindi na po sila kakapusin, Panginoon. At Lord, mamimigay na po sila, Panginoon. In the name of Jesus, wala pong mahirap na iyong mga anak. Our portion is abundance. Lord, sa pangalan po ni Jesus, help us to be aligned with you and empowered us, Holy Spirit. And Father, consecrate us today, Lord, for your glory alone. Lord, help us to embrace our suffering. Help us, Lord. And help us to make it sacrifice, Lord. Salamat po ng marami. Mapuri ka, maluwalhati ka sa buhay namin. Mapuri ka at maluwalhati sa buhay ng pamilya namin. Father, thank you so much. In Jesus' name, amen and amen.